Unang kabanata ng Eksodo. Ito ang mga anak ni Jacob na kasama niyang pumunta sa Ehipto, kasama ang kani-kanilang sambahayan, sina Ruben, Simeon, Levi, Huda, Isakar, Zebulun, Benjamin, Dan, Neftali, Gad at Asher. Silang lahat ay 70. Si Jose ay matagal nang nasa Ehipto noon. Paglipas ng panahon, namatay si Jose, ang kanyang mga kapatid at ang kanilang salinlahi. Ngunit mabilis ang pagdami ng mga Israelita, kaya't sila'y naging makapangyarihan at halos napuno nila ang buong lupain. Lumipas ang panahon at nagkaroon ng Ehipto ng ibang hari na hindi nakakakilala kay Jose. Sinabihan niya ang kanyang mga kababayan, "Nanganganib tayo sa mga Israelita. Sila'y patuloy na dumarami at lumalakas kaysa atin. Kailangang gumawa tayo ng paraan upang mapigil ang kanilang pagdami. Baka sa lakayin tayo ng ating mga kaaway at kumampi pa sila sa mga ito, at pagkatapos ay tumakas sa ating lupain." Kaya't naglagay sila ng mababagsik na tagapangasiwa upang pahirapan ang mga Israelita. Ipinagawa ng Faraon sa mga ito ang mga lungsod ng Pitom at Rameses, mga lungsod na imbakan ng mga pagkain at kagamitan. Ngunit habang inaapi ang mga ito ay lalo namang dumarami at naninirahan ang mga Israelita sa iba't ibang bayan kaya't sila'y kinatakutan ng mga Ehipsyo. Dahil dito, ang mga Israelita ay lalong walang awang pinahirapan ng mga Ehipsyo sa paggawa ng tisa at ng iba't ibang mabibigat na gawaing bukid. Isang araw, ipinatawag ng Faraon sina Sifra at Puwa, ang mga komadronang Hebreyo, at sinabihan ng ganito, "Sa pagpapaanak ninyo sa mga Hebreya, patayin ninyo kung lalaki ang sanggol at hayaan ninyong mabuhay kung babae." Ngunit dahil sa takot nila sa Diyos, hindi sinunod ng mga komadrona ang utos ng hari. Hindi nila pinapatay ang mga sanggol na lalaki. Dahil dito'y ipinatawag sila ng hari at tinanong, "Bakit hindi ninyo pinapatay ang mga sanggol na lalaking isinisilang ng mga Hebreya?" Mangyari po, iba ang mga Hebreya sa mga Ehipsya. Madali po silang manganak, kaya naisilang na ang sanggol pagdating namin, sagot nila. Kaya't patuloy na dumami at lumakas ang mga Israelita, ang mga komadrona naman ay kinalugdan ng Diyos. Sila ay pinagkalooban niya ng mga sariling pamilya. Iniutos naman ng Faraon sa lahat ng kanyang nasasakupan na itapon sa ilog Nilo ang lahat ng lalaking isisilang ng mga Hebreya at hayaan namang mabuhay ang mga babae. Eksodo, 2 kabanata. May mag-asawang buhat sa lipi ni Levi na nagkaanak ng isang lalaki. Napakaganda ng bata kaya 3 buwan itong itinago ng ina. Nang hindi na siya maaaring itago pa, kumuha ang kanyang ina ng isang basket na yari sa tangkay ng tambo at pinahiran ng alkitran upang hindi pasukin ng tubig. Pagkatapos inilagay niya rito ang sanggol at inilagay sa talahiban sa may pangpang ng ilog. Ang kapatid na babae naman ng sanggol ay tumayo sa di kalayuan upang tingnan kung ano ang mangyayari. Maliligo noon sa ilog ang anak na babae ng Faraon. Natanaw niya ang basket kaya't ito'y ipinakuha niya sa isa sa kanyang mga katulong na naglalakad-lakad naman sa tabing ilog. Nang maiabot sa kanya ang basket, inalis niya ang takip nito at nakita ang batang umiiyak. Naawa siya at kanyang nasabi, "Ito'y anak ng isang Hebreya." Ang kapatid naman ng bata ay lumapit sa prinsesa at kanyang sinabi, "Kung gusto niyo po, ihahanap ko kayo ng isang Hebreyang mag-aalaga sa sanggol na iyan." "Sige, ihanap mo ako," sagot ng prinsesa. Umalis ang batang babae at tinawag ang mismong ina ng bata. Nang dumating ito, sinabi ng prinsesa, "Alagaan mo ang sanggol na ito at uupahan kita." Kinuha ng ina ang sanggol at inalagaan. Nang malaki na ang bata, dinala siya ng kanyang ina sa prinsesa at siya'y itinuring na anak nito. Sinabi niya, "Iniahon ko siya sa tubig, kaya Moises ang ipapangalan ko sa kanya." Nang binata na si Moises, dinalaw niya ang kanyang mga kababayan at nakita niya ang hirap na tinitiis ng mga ito dahil sa mabibigat na gawain. Nakita pa niyang sinasaktan ng isang Ehipsyo ang isang Hebreyo. Tumingin-tingin siya sa paligid. Nang wala siyang makitang tao, pinatay niya ang Ehipsyo at tinabunan ito ng buhangin.
Nagbalik siya kinabukasan at may nakita siyang dalawang Hebreyong nag-aaway. Tinanong niya ang mga may kasalanan, "Bakit mo sinasaktan ang kapwa mo Hebreyo? Sino ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihang mga siwa at humatol sa amin? Papatayin mo rin ba ako? Tulad ng ginawa mo sa Ehipsyo?" Tanong nito sa kanya. Natakot si Moises nang marinig niya ito, at noon niya nabatid na may nakakita pala sa ginawa niya sa Ehipsyo. Nakarating ang balita kay Faraon kaya ibig niyang ipapatay si Moises. Ngunit ito'y nakatakas at nakarating sa Midian. Pagdating sa Midian, naupo siya sa tabi ng isang balon. Dumating naman ang 7 anak na babae ng pari roon upang sumalok ng tubig at painumin ang kawan ng kanilang ama. Ngunit may dumating na mga pastol at itinaboy sila. Nakita ni Moises ang pangyayari kaya sinaklolohan niya ang mga babae at tinulungang magpainom sa kawan. Maagang nakauwi ang mga babae, kaya tinanong sila ng kanilang amang si Ruel, "Bakit maaga kayo ngayon?" "Mangyari po, ipinagtanggol kami ng isang Ehipsyo laban sa mga pastol. Isinalok niya kami ng tubig at pagkatapos pinainom pa niya ang kawan," sagot nila. "Nasaan siya? Bakit di ninyo isinama rito at nang makasalo natin sa pagkain?" tanong ng ama. Mula noon, doon na nanirahan si Moises at ipinakasal sa kanya ni Jethro, ang anak nitong si Zipporah. Dumating ang araw na si Zipporah ay nanganak ng isang lalaki. Sabi ni Moises, "Ako'y dayuhan sa lupang ito, kaya tatawagin kong Gersom ang batang ito." Pagkalipas ng mahabang panahon, namatay ang Faraon, ngunit dumaraing pa rin ang mga Israelita sa patuloy na pang-aalipin sa kanila ng mga Ehipsyo. Narinig ng Diyos ang kanilang daing at naalala niya ang ginawa niyang kasunduan kina Abraham, Isaac at Jacob. Nakita niya ang kalagayan ng mga Israelita at siya'y nahabag sa kanila. Exodo 3 kabanata. Samantala, habang nagpapastol si Moises ng kawan ng biyanan niyang si Jethro na pari sa Midian, itinawid niya ang kawan sa gawing kanluran ng disyerto at nakarating siya sa Sinai, ang bundok ng Diyos. Doon ang anghel ni Yahweh ay nagpakita sa kanya na parang apoy na nagmumula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ang puno, ngunit hindi nasusunog, kaya't nasabi niya sa kanyang sarili, "Nakakapagtaka naman ito. Titingnan ko ngang mabuti kung bakit hindi iyon natutupok gayong nagliliyab." Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ni Yahweh buhat sa nagliliyab na punong kahoy. "Moises, Moises!" "Ano po iyon?" sagot niya. Sinabi ng Diyos, "Huwag kang lumapit. Hubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal na lugar ang kinatatayuan mo. Ako ang Diyos na sinamba ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob." Tinakpan ni Moises ang kanyang mukha sapagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. Sinabi sa kanya ni Yahweh, "Nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap na kanilang tinitiis at narinig ko ang kanilang pagdaing. Kaya't bumaba ako upang sila'y iligtas. Ilabas sa Ehipto at ihatid sa lupaing mainam, malawak, mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Ito'y ang lupain ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Perezeo, Hivita at Jebuseo. Naririnig ko nga ang pagdaing ng aking bayan at nakikita ko ang pang-aaping ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Kaya't papupuntahin kita sa Faraon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayang Israel." Sumagot si Moises, "Sino po ako para humarap sa Faraon at ilabas ang bayang Israel mula sa Ehipto? Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Ito ang magiging katibayan na ako ang nagsugo sa iyo. Sa bundok ding ito, sasambahin ninyo ako kapag nailabas mo na sa Ehipto ang aking bayan," sabi ng Diyos. Sinabi ni Moises, "Pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin ko sa kanilang ako'y sinugo ng Diyos ng aming ninuno. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin?" Sinabi ng Diyos, "Ako'y si ako nga. Sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay Ako Nga. Sabihin mo sa kanila na sinugo ka ni Yahweh, ng Diyos ng inyong mga ninuno, ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, at ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman. Lumakad ka na at tipunin mo ang mga pinuno ng Israel. Sabihin mo sa kanilang nagpakita ako sa iyo,
Akong si Yahweh, ang Diyos ng inyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob. Sabihin mong ako'y bumaba at nakita ko ang ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Dahil dito, ilalabas ko sila sa bansang iyon na nagpapahirap sa kanila. Dadalhin ko sila sa isang mayaman at masaganang lupain, ang lupain ng mga Kananeo, ng mga Heteo, ng mga Amoreo, ng mga Perezeo, ng mga Hivita, at ng mga Jebuseo. Papakinggan ka ng aking bayan. Pagkatapos, isama mo ang mga pinuno ng Israel at pumunta kayo sa Faraon. Sabihin mong si Yahweh, ang Diyos ng mga Hebreyo, ay nagpakita sa iyo at kayo'y maglalakbay ng 3 araw papunta sa ilang upang maghandog sa akin. Alam kong hindi siya papayag hanggat hindi siya ginagamitan ng kamay na bakal. Kaya't paparusahan ko ang buong Ehipto sa pamamagitan ng mga kababalaghan. Pagkatapos, papayagan na niya kayong umalis. Idinugtong pa ng Diyos, pagagaanin ko sa inyo ang loob ng mga Ehipsyo upang may madala kayo pag-alis. Ang inyong mga kababaihan ay manghihingi ng damit, alahas na ginto o pilak sa kanilang mga Ehipsyong kapitbahay at sa sino mang Ehipsyong babaeng kasama nila sa bahay. Ipasusuot ninyo ang mga ito sa inyong mga anak. Sa ganitong paraan ay mapapasa inyo ang ari-arian ng mga Ehipsyo. Exodo Kabanatang 4. Itinanong ni Moises, anong gagawin ko kung hindi makinig sa akin ang mga Israelita at hindi maniwalang nagpakita kayo sa akin? Ano iyang hawak mo? Tanong sa kanya ni Yahweh. Tungkod po, sagot ni Moises. Ihagis mo sa lupa, utos ni Yahweh. Inihagis nga ito ni Moises sa lupa at ito'y naging ahas, kaya't siya'y tumakbong palayo. Sinabi sa kanya ni Yahweh, hawakan mo sa buntot ang ahas. Hinawakan nga ni Moises at ito'y naging tungkod muli. Ganyan ang gagawin mo para maniwala silang nagpakita ako sa iyo, ang Diyos ng inyong mga ninuno, ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob. Sabi ni Yahweh, ipasok mo ang iyong kamay sa damit mo sa tapat ng iyong dibdib. Utos ni Yahweh. Gayon nga ang ginawa ni Moises, at nang ilabas niya, ito'y nagkaroon ng sakit sa balat na parang ketong na kasimputi ng niebe. Ipasok mo uli, utos ni Yahweh, at sumunod naman si Moises. Nang ilabas niyang muli ang kanyang kamay, nagbalik na ito sa dati. Sinabi ng Diyos, kung ayaw ka pa nilang paniwalaan sa unang kababalaghan, malamang na paniniwalaan ka na nila sa ikalawa. Kung ayaw pa rin nilang makinig sa iyo, kumuha ka ng tubig sa ilog Nilo, ibuhos mo sa lupa at ang tubig na iyon ay magiging dugo. Sinabi ni Moises kay Yahweh, Panginoon, sa mulat mula pa'y hindi po ako mahusay magsalita. Bagamat nangusap ka na sa akin, hanggang ngayon pautal-utal pa rin ako kung magsalita. Sinabi ni Yahweh, sino ba ang gumagawa sa bibig ng tao? Sino ang may kapangyarihan para maging bingi o pipi ang isang tao? At sino rin ba ang nagbibigay ng paningin at nag-aalis nito? Hindi ba't akong si Yahweh? Kaya nga lumakad ka na at tutulungan kita sa pagsasalita at ituturo ko sa iyo ang iyong sasabihin. Yahweh, maari po bang iba na lang ang inyong suguin? Sagot ni Moises. Dahil dito, nagalit si Yahweh kay Moises. Sinabi niya, hindi ba kapatid mo ang Levitang si Aaron? Alam kong mahusay siyang magsalita. Darating siya at makikipagkita sa iyo. Matutuwa siya sa pagkikita ninyo. Kausapin mo siya at sabihin mo ang lahat ng dapat niyang sabihin. Tutulungan ko kayo sa pagsasalita at ituturo ko sa inyo ang inyong dapat gawin. Siya ang magiging tagapagsalita mo sa mga tao at ikaw ang magiging tagapagsalita ng Diyos na magsasabi naman sa Kanya kung ano ang sasabihin niya. Dalhin mo ang iyong tungkod sapagkat yan ang gagamitin mo sa paggawa ng mga kababalaghan. Umuwi si Moises upang magpaalam sa biyanan niyang si Jethro. Sinabi niya, babalik po ako sa Ehipto. Dadalawin ko po ang aking mga kamag-anak doon para malaman ko naman kung buhay pa sila. Umayag naman si Jethro. Matapos magpaalam, sinabi ni Yahweh kay Moises, magbalik ka na sa Ehipto sapagkat patay ng lahat ang mga taong ibig pumatay sa iyo. Kaya isinakay niya sa mga asno ang kanyang asawa at mga anak at naglakbay sila patungong Ehipto. Dala niya ang kanyang tungkod. Sinabi sa kanya ni Yahweh, pagdating mo sa Ehipto,
Gawin mo sa harapan ng Faraon ang mga kababalaghang ipinagagawa ko sa iyo. Binigyan kita ng kapangyarihang gawin ang mga ito, ngunit patitigasin ko ang puso niya upang hindi niya payagang umalis ang mga tao. Kung magkagayon, ganito ang sabihin mo sa kanya, ipinapasabi ni Yahweh, ang Israel ay aking anak na panganay. Payagan mo siyang umalis para sumamba sa akin. Kapag hindi mo pinayagan, papatayin ko ang iyong panganay. Isang gabi, samantalang namamahinga sina Moises sa kanilang paglalakbay patungong Ehipto, nilapitan siya ni Yahweh at pinagtangkaang patayin. Kaya't kumuha si Zipporah ng isang matalim na bato at tinuli ang kanyang anak. Pagkatapos ipinahid niya sa mga paa ni Moises ang pinagtulian, saka sinabi, tunay ngang asawa na kita sa pamamagitan ng dugo ng pagtutuli. Dahil dito, hinayaan ni Yahweh na mabuhay pa si Moises. Kaya sinabi ni Zipporah kay Moises, naging asawa kita sa pamamagitan ng dugo ng pagtutuli. Samantala, sinabi ni Yahweh kay Aaron, salubungin mo sa ilang si Moises. Sinalubong nga niya si Moises sa bundok ng Diyos at hinagkan niya nang sila'y magkita. Sinabi ni Moises kay Aaron ang lahat ng sinabi sa kanya ni Yahweh, pati ang mga kababalaghang ipinagagawa sa kanya. At magkasama silang lumakad upang tipunin ang mga pinuno ng Israel. Lahat ng sinabi ni Yahweh kay Moises ay sinabi ni Aaron sa kanila. Pagkatapos gumawa si Moises ng kababalaghan sa harapan nila, at naniwala ang buong bayan. Nang marinig nilang sila'y dinalaw ni Yahweh at hindi lingid sa kanya ang pang-aaping ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo, yumuko sila at sumamba kay Yahweh. Exodo Kabanatang 5. Pagkatapos nito, nagpunta sa Faraon sina Moises at Aaron. Sinabi nila, ipinapasabi ni Yahweh ang Diyos ng Israel na payagan ninyong pumunta sa ilang ang kanyang bayang Israel upang magpista bilang parangal sa kanya. Sinong Yahweh? Sino siyang mag-uutos sa akin na payagan kong umalis ang mga Israelita? Wala akong kilalang Yahweh. Hindi ko papayagang umalis ang mga Israelita. Sagot ng Faraon. Sinabi nila, nagpakita po sa amin ng Diyos naming mga Hebreyo, kaya isinasamo naming payagan na ninyo kaming maglakbay ng 3 araw papunta sa ilang upang maghandog kay Yahweh na aming Diyos. Kung hindi lilipulin niya kami sa pamamagitan ng sakit o digmaan. Sinabi ng hari ng Ehipto kina Moises at Aaron, at bakit ninyo ilalayo ang mga tao sa kanilang trabaho? Bumalik kayo ngayon din sa inyong mga trabaho. Mas marami na nga ang mga Hebreyo kaysa mga Ehipsyo. Nais pa ninyong tumigil sa pagtatrabaho? Sabi sa kanila ng Faraon. Nang araw ding iyon, ipinatawag ng Faraon ang mga tagapangasiwang Ehipsyo at ang mga kapatas na Israelita. Sinabi niya, huwag na ninyo silang bibigyan ng dayaming ginagamit sa paggawa ng tisa. Hayaan ninyong sila ang manguha ng gagamitin nila. At ang dami ng gagawin nila ay tulad din ng dati. Huwag babawasan kahit isa. Tinatamad lang ang mga iyan, kaya nagpapaalam na maghandog sa kanilang Diyos. Lalo ninyong damihan ang kanilang gawain at lalo silang higpitan sa pagtatrabaho para hindi sila makapakinig ng kung ano-anong kasinungalingan. Pagkasabi nito ni Faraon, lumakad ang mga tagapangasiwang Ehipsyo at ang mga kapatas. Sinabi nila sa mga tao, ipinapasabi ng Faraon na hindi na kayo bibigyan ng dayami. Kayo na ang bahalang manguha ng kailangan ninyo kung saan mayroon, at ang tisang gagawin ninyo araw-araw ay sindami rin ng dati. Ginalugan ng mga Israelita ang buong Ehipto sa paghahanap ng dayami. Sila'y inaapuran ng mga tagapangasiwa at pilit na pinapagawa ng tisang sindami rin noong sila'y binibigyan pa ng dayami. Kapag kulang ang kanilang nagawa, ang mga kapatas na Israelita ay binubugbog ng mga tagapangasiwa at tinatanong, bakit kakaunti ang nagawa ninyo ngayon? Dahil dito, pumunta sa Faraon ang mga kapatas at nagreklamo. Bakit po naman ninyo kami ginaganito? Pinagagawa pa po kami ng tisa, ngunit hindi na binibigyan ng dayami. At ngayon po'y binubugbog pa kami. Gayong ang mga tauhan ninyo ang may pagkukulang. Sinabi ng Faraon, mga batukan, tinatamad lang kayo kaya ninyo hinihiling sa akin na payagan kayong maghandog kay Yahweh. Sige, magbalik na kayo sa inyong trabaho. Hindi kayo bibigyan ng dayami at ang gagawin ninyong tisa ay sindami pa rin ng dati ninyong ginagawa.
Nakita ng mga kapatas ang hirap ng kanilang katayuan nang sabihin sa kanilang sindami rin ng dati ang kanilang gagawin. Pag-uwi nila mula sa pakikipag-usap sa Faraon, nakita nila sa daan sina Moises at Aaron na naghihintay sa kanila. Sinabi nila sa dalawa, "Parusahan sana kayo ni Yahweh dahil sa ginawa ninyong ito. Nagalit sa amin ang Faraon at ang mga tauhan niya. Binigyan pa ninyo sila ng dahilang patayin kami." Kaya nanalangin si Moises, "Yahweh, bakit po ninyo pinahihirapan ng ganito ang inyong bayan? Bakit pa ninyo ako sinugo kung ganito rin lamang ang mangyayari? Mula nang makipag-usap ako sa Faraon ay lalo niyang pinahirapan ang inyong bayan, ngunit wala kayong ginagawa upang tulungan sila." Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Makikita mo ngayon kung ano ang gagawin ko sa Faraon. Hindi lamang siya mapipilitang pumayag na kayo'y umalis, ipagtatabuyan pa niya kayo." Sinabi ng Diyos kay Moises, "Ako si Yahweh. Nagpakita ako kina Abraham, Isaac at Jacob bilang makapangyarihang Diyos, ngunit hindi ako nagpakilala sa kanila sa pangalang Yahweh. Gumawa ako ng kasunduan sa kanila at nangako akong ibibigay sa kanila ang Kanaan, ang lupaing tinirhan nila noon bilang mga dayuhan. Narinig ko ang daig ng bayang Israel na inaalipin ng mga Ehipsyo, at hindi ko nalilimutan ang ginawa kong kasunduan sa kanilang mga ninuno. Kaya ito ang sabihin mo sa mga Israelita, ako si Yahweh, ililigtas ko kayo sa pagpapahirap ng mga Ehipsyo. Ipadaram ako sa kanila ang bigat ng aking kamay. Paparusahan ko sila at kayo'y palalayain ko mula sa pagkaalipin. Ituturing ko kayong aking sariling bayan at ako ang magiging Diyos ninyo. At makikilala ninyong ako si Yahweh, ang inyong Diyos, ang nagligtas sa inyo sa pagpapahirap ng mga Ehipsyo. Dadalhin ko kayo sa lupaing ipinangako ko kina Abraham, Isaac at Jacob, at iyon ay ibibigay ko sa inyo. Ako si Yahweh." Sinabi ito ni Moises sa mga Israelita, ngunit ayaw na nilang maniwala dahil sa panghihina ng loob at dahil sa matinding kahirapang kanilang dinaranas. Nang muli silang mag-usap, sinabi ni Yahweh kay Moises, "Pumunta ka sa Faraon at sabihin mong payagan ng umalis ang mga Israelita." Kung ang mga Israelita ay ayaw makinig sa akin, ang Faraon pa kaya? Ako'y hindi mahusay magsalita, sagot ni Moises. Ngunit sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, "Sabihin ninyo sa mga Israelita at sa Faraon na inatasan ko kayo na ilabas sa Ehipto ang mga Israelita." Ito ang mga puno ng pinagmulang angkan ni na Moises at Aaron. Ang kay Ruben na siyang panganay ni Israel ay sina Enoch, Phalu, Hezron at Carmi. Ang kay Simeon ay sina Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Zohar at Saul na anak ng isang Kananea. Kay Levi naman ay sina Gershon, Kohat at Merari. Si Levi ay nabuhay ng 137 taon. Ang naging anak naman ni Gershon ay sina Libni at Simei. Kay Kohat naman ay sina Amram, Izar, Hebron at Uziel. Nabuhay si Kohat ng 133 taon. Naging anak ni Merari sina Mahali at Musi. Ito ang mga anak sa lipi ni Levi. Napangasawa ni Amram si Jochebed na kapatid ng kanyang ama at naging anak nila sina Aaron at Moises. Si Amram ay nabuhay ng 137 taon. Naging anak ni Izar sina Koraf, Nefeg at Zikri. Ang mga anak naman ni Uziel ay sina Misael, Elzaphan at Sitri. Napangasawa ni Aaron si Elizabeth na kapatid ni Naason na anak ni Aminadab. Naging anak nila sina Nadab, Abihu, Eleazar at Itamar. Ang mga anak ni Korah ay sina Asir, Elkana at Abiasaph. Ito ang mga angkan sa lipi ni Korah. Napangasawa ni Eleazar na anak ni Aaron ang isang anak ni Putiel at naging anak nila si Phinehas. Ito ang mga puno ng angkan ng mga Levita ayon sa kani-kanilang lipi. Sina Aaron at Moises ang inutusan ni Yahweh na manguna sa Israel upang mailabas sila sa Ehipto ayon sa kani-kanilang lipi. Kaya't sinabi nila sa Faraon na palayain ang mga Israelita. Nang si Moises ay kausapin ni Yahweh sa Ehipto, ganito ang sinabi sa kanya, "Ako si Yahweh, sabihin mo sa Faraon, sa hari ng Ehipto ang lahat ng sinabi ko sa iyo." Ngunit sumagot si Moises,
Paano ako papakinggan ng Faraon gayong hindi ako mahusay magsalita? Eksodo Kabanatang 7. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Gagawin kitang parang Diyos sa harapan ng Faraon at ang kapatid mong si Aaron ang magiging tagapagsalita mo. Lahat ng sabihin ko sa iyo ay sasabihin mo kay Aaron. Siya naman ang magsasabi sa Faraon na payagan na kayong umalis ng Ehipto. Ngunit patitigasin ko ang puso ng Faraon at gumawa man ako ng maraming kababalaghan sa Ehipto ay hindi siya makikinig sa iyo. Kung magkagayon, ipadaram ako sa kanila ang bigat ng aking kamay. Paparusahan ko ang buong Ehipto at ilalabas ko mula roon ang aking mga hukbo, ang aking bayan, ang mga Israelita. Makikilala ng mga Ehipsyo na ako si Yahweh kapag natikman nila ang bigat ng aking kamay at inilabas ko na sa Ehipto ang mga Israelita." At ginawa ni na Moises at Aaron ang lahat ng inutos ni Yahweh. 80 taon si Moises at 83 naman si Aaron nang makipag-usap sila sa Faraon. Ang tungkod ni Aaron. Sinabi pa ni Yahweh kina Moises at Aaron, "Kapag sinabi sa inyo ng Faraon na magpakita kayo ng kababalaghan bilang katunayan ng pagkasugo ko sa inyo, sabihin mo kay Aaron na ihagis ang kanyang tungkod sa harapan ng Faraon at magiging ahas iyon." Nagpunta nga sila sa Faraon tulad ng sinabi ni Yahweh. Pagdating doon, inihagis ni Aaron ang kanyang tungkod sa harapan ng Faraon at ng mga tauhan nito, at naging ahas nga ang tungkod. Kaya ipinatawag ng Faraon ang mga matatalinong tao at mga salamangkero at sa pamamagitan ng kanilang lihim na karunungan ay ipinagaya ang ginawa ni Aaron. Inihagis nila sa lupa ang kanilang mga tungkod at naging ahas din, ngunit ang mga ito'y nilulon ng tungkod ni Aaron. Gayunmay nagmatigas pa rin ang Faraon at hindi nakinig kina Moises at Aaron gaya ng sinabi ni Yahweh. Ang unang salot, naging dugo ang tubig. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Nagmamatigas ang Faraon, ayaw pa ring paalisin ang mga Israelita. Kaya bukas ng umaga, dalhin mo ang tungkod na naging ahas at hintayin mo ang Faraon pagpunta niya sa tabing ilog. Sabihin mo sa kanya ang ganito, 'Pinapunta ako rito ni Yahweh, ang Diyos ng mga Hebreyo, upang sabihin sa iyo na payagan mong umalis ang kanyang bayang Israel at sumamba sa kanya sa ilang. Hanggang ngayon ay ayaw mo pa ring sumunod. Ngunit tiyak na kikilalanin mo si Yahweh sa pamamagitan nitong gagawin niya. Tingnan mo, ihahampas ko sa ilog Nilo ang tungkod na ito at magiging dugo ang tubig, at mamamatay ang mga isda. Dahil dito babaho ang ilog at hindi maiinom ng mga Ehipsyo ang tubig." Idinugtong pa ni Yahweh. "Pagkatapos sabihin mo kay Aaron na itaas ang kanyang tungkod at sumpain ang lahat ng tubig sa Ehipto. Ang lahat ng tubig sa mga ilog, kanal at lawa ay magiging dugo, pati ang nasa mga batya at tapayan." Ginawa ni na Moises at Aaron ang inuutos sa kanila ni Yahweh. Sa harapan ng Faraon at ng mga tauhan nito ay inihampas ni Aaron sa tubig ang kanyang tungkod at naging dugo nga ang tubig. Namatay ang mga isda at bumaho ang ilog, kaya't hindi mainom ng mga Ehipsyo ang tubig nito. Naging dugo rin ang lahat ng tubig sa buong Ehipto. Ngunit nagaya rin ito ng mga salamangkerong Ehipsyo sa pamamagitan ng kanilang lihim na karunungan, kaya't lalong nagmatigas ang Faraon. Ayaw pa rin niyang pakinggan sina Moises at Aaron tulad ng sinabi ni Yahweh. Ang ginawa nila ay hindi pinansin ng Faraon, umuwi na lang ito sa palasyo. Samantala, ang mga Ehipsyo ay humukay sa tabing ilog upang kumuha ng inumin sapagkat hindi nila mainom ang tubig sa ilog. At lumipas ang 7 araw mula nang hampasin ni Yahweh ang tubig. Eksodo Kabanatang 8. Ang ikalawang salot, ang napakaraming palaka. Pagkaraan noon, sinabi ni Yahweh kay Moises, "Pumunta ka sa Faraon, sabihin mong ito ang ipinapasabi ko. Payagan mo nang umalis sa mga Israelita upang sumamba sa akin. Kapag hindi ka pumayag, patuloy kong pahihirapan ang buong Ehipto. Pupunuin ko ng palaka ang ilog Nilo. Papasukin ng mga ito ang palasyo at aakyatin pati higaan mo. Papasukin din ng mga ito ang bahay ng mga tauhan mo at ng lahat ng Ehipsyo. Ganoon din ang inyong mga lutuan at lalagyan ng pagkain. Ikaw, ang iyong mga tauhan at ang buong bayan ay pahihirapan nito." Sinabi pa ni Yahweh, "Sabihin mo naman kay Aaron na itapat niya sa ilog ang kanyang tungkod, gayon din sa mga kanal at mga lawa upang mapuno ng palaka ang buong Ehipto." Ganoon nga ang ginawa ni Aaron.
Umahon sa ilog ang mga palakang di mabilang sa dami at kumalat sa buong Ehipto. Ngunit nagaya rin ito ng mga salamangkero sa pamamagitan ng kanilang lihim na karunungan. Ipinatawag ng Faraon sina Moises at Aaron. Sinabi niya, "Hilingin ninyo kay Yahweh na alisin ang mga palakang ito at papayagan ko na kayong maghandog sa kanya." Sinabi ni Moises, "Karangalan kong malaman kung kailan ninyo nais na idalangin ko kayo kay Yahweh, pati ang inyong mga tauhan at nasasakupan, at mawawala na ang mga palaka, maliban ang mga nasa ilog." Bukas kung ganoon, sabi ng Faraon, matutupad po ayon sa inyong sinabi para malaman ninyo na walang kapantayan Diyos namin si Yahweh. Mawawala ang mga palaka at ang matitira lamang ay ang nasa ilog. Lumakad na sina Moises at Aaron at tulad ng pangako nila, idinalangin ni Moises na alisin ang mga palakang nagpapahirap sa Faraon. Tinugon naman siya ni Yahweh, namatay lahat ang mga palaka sa mga bahay at mga bukid. Ibinunton ng mga Ehipsyo ang mga patay na palaka at umaalingasaw ang baho nito sa buong Ehipto. Ang ikatlong salot, ang mga niknik. Ngunit nagmatigas muli ang Faraon nang ito'y makahinga na naman ng maluwag. At tulad ng sinabi ni Yahweh, hindi pa rin siya nakinig kina Moises at Aaron. Inutusan ni Yahweh si Moises na sabihin kay Aaron na ihampas sa lupa ang tungkod upang maging niknik ang lahat ng alikabok sa buong Ehipto. Inihampas nga ni Aaron ang tungkod at ang lahat ng alikabok sa buong Ehipto ay naging niknik na labis na nagpahirap sa mga tao at mga hayop. Pinilit ng mga salamangkero na magpalitaw rin ng niknik sa pamamagitan ng lihim nilang karunungan, ngunit hindi nila ito nagawa. At ang mga tao't hayop ay patuloy na pinahirapan ng mga niknik. Dahil dito'y sinabi ng mga salamangkero sa Faraon, "Diyos na ang may gawa nito." Ngunit hindi rin natinag ang kalooban ng Faraon. Hindi rin siya nakinig kina Moises at Aaron, tulad ng sinabi ni Yahweh. Ang ikaapat na salot, ang mga langaw. Dahil dito sinabi ni Yahweh kay Moises, "Bukas ng umaga, hintayin mo ang Faraon pagpunta niya sa ilog at sabihin mong payagan na niyang umalis ang mga Israelita upang sumamba sa akin. Kapag hindi niya pinayagan, padadagsain ko siya ng makapal na langaw, pati ang kanyang mga tauhan at mga kababayan. Mapupuno ng langaw ang mga bahay ng mga Ehipsyo, pati ang lupang kanilang lalakaran. Ngunit ililigtas ko ang lupain ng Goshen, ang tirahan ng mga Israelita. Hindi ko sila padadalhan ni isa mang langaw para malaman niyang ako si Yahweh ang siyang makapangyarihan sa lupaing ito. Sa pamamagitan ng kababalaghang gagawin ko bukas, ipapakita ko na iba ang pagtingin ko sa aking bayan at sa kanyang bayan." Kinabukasan, ginawa nga ito ni Yahweh. Dumagsa sa Ehipto ang makapal na langaw hanggang sa mapuno ang palasyo ng Faraon, ang bahay ng mga tauhan niya, at ang buong Ehipto. Dahil dito'y nasalanta ang buong bansa. Kaya ipinatawag ng Faraon sina Moises at Aaron at sinabi, "Sige, maghandog na kayo sa inyong Diyos. Huwag lamang kayo lalabas ng Ehipto." Sumagot si Moises, "Hindi po maaaring dito sa Ehipto. Magagalit po sa amin ang mga Ehipsyo kapag nakita nila kaming naghahandog kay Yahweh sa paraang kasuklam-suklam sa kanila. Tiyak na babatuhin nila kami hanggang mamatay. Ang kailangan po'y maglakbay kami ng 3 araw at sa ilang kami maghahandog kay Yahweh tulad ng utos niya sa amin." Sinabi ng Faraon, "Papayagan ko kayong umalis, ngunit huwag kayong masyadong lalayo, at ipanalangin din ninyo ako." Exodo Kabanatang 9. Ang ikalimang salot, ang pagkamatay ng mga hayop. Dahil dito, sinabi ni Yahweh kay Moises, "Pumunta ka sa Faraon at sabihin mong ipinapasabi ni Yahweh ng Diyos ng mga Hebreyo na payagan na niyang umalis ang mga Israelita upang sumamba sa akin. Kapag pinigil pa niya, paparusahan ko ng kakilakilabot na salot ang kanyang mga hayop, ang mga kabayo, asno, kamelyo, baka, tupa at kambing. Mamamatay ang lahat ng mga hayop ng mga Ehipsyo, ngunit isa mang hayop ng mga Israelita ay walang mamamatay. Naitakda ko na ang oras, bukas ito mangyayari." Kinabukasan, ginawa nga ni Yahweh ang kanyang sinabi at namatay ang lahat ng hayop ng mga Ehipsyo. Ngunit kahit isa'y walang namatay na hayop sa mga Israelita. At nang patingnan ng Faraon, wala ngang namatay sa mga hayop ng mga Israelita.
Ngunit nagmatigas pa rin ito at ayaw pa rin payagan ang mga Israelita. Ang ika-6 na salot, ang mga pigsa. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, "Dumakot kayo ng abo sa pugon at ito'y pataas na ihahagis ni Moises na nakikita ng Faraon. Mapupuno ng pinong alikabok ang buong Ehipto at ang lahat ng tao at hayop sa lupain ay matatadtad ng mga pigsang nagnanaknak." Kumuha nga sila ng abo sa pugon at pumunta sa Faraon. Pagdating doon, pataas na inihagis ni Moises ang abo at natadtad nga ng mga pigsang nagnanaknak ang mga tao't mga hayop sa buong Ehipto. Ang mga salamangkero'y hindi na nakaharap kay Moises sapagkat sila may tadtad rin ng mga pigsang nagnanaknak. Samantala ang Faraon ay pinagmatigas pa rin ni Yahweh. Hindi nito pinansin ang mga Israelita, tulad ng sinabi ni Yahweh kay Moises. Ang ika-7 salot, ang malakas na ulan ng yelo. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Bukas ng umagang-umaga, pumunta ka sa Faraon. Sabihin mong iniuutos ko na payagan na niyang sumamba sa akin ang mga Israelita. Kapag hindi pa siya pumayag, magpapadala ako ng matinding salot sa kanya, sa kanyang mga tauhan at nasasakupan, upang malaman nilang ako'y walang katulad sa buong daigdig. Kung siya at ang buong bayan ay pinadalhan ko agad ng salot na sakit, sana'y patay na silang lahat. Ngunit hindi ko ginawa iyon upang ipakita sa kanya ang aking kapangyarihan at sa gayoy maipahayag ang aking pangalan sa buong daigdig. Ngunit hanggang ngayon hinahadlangan pa niya ang aking bayan at ayaw pa rin niyang payagang umalis. Kaya bukas sa ganitong oras, pauulanan ko sila ng malalaking tipak ng yelo na walang kasimlakas sa buong Ang ibang tauhan ng Faraon ay natakot sa ipinasabi ni Yahweh kaya pinasilong nila ang kanilang mga alipin at mga hayop. Ngunit ipinagwalang bahala ito ng iba at hinayaan nila sa labas ang kanilang mga alipin at mga hayop. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Iunat mong pataas ang iyong kamay at uulan ng malalaking tipak ng yelo sa buong Ehipto at babagsak ito sa mga tao't mga hayop na nasa labas, pati sa mga halaman." Itinaas nga ni Moises ang kanyang tungkod, gumuhit ang kidlat, dumagundong ang kulog at umulan ng malalaking tipak ng yelo sa buong Ehipto. Malakas ang pag-ulan ng malalaking tipak ng yelo at sunod-sunod ang pagkidlat. Ito ang pinakamalakas na pag-ulan ng yelo sa kasaysayan ng Ehipto. Bumagsak ito sa buong Ehipto at namatay ang lahat ng hindi nakasilong, maging tao man o hayop. Nasalanta ang lahat ng mabagsakan, pati mga halaman at mga punong kahoy. Ngunit ang Goshen na tinitirhan ng mga Israelita ay hindi naulanan ng yelong ito. Kaya ipinatawag ng Faraon sina Moises at Aaron. Sinabi niya, "Tinatanggap ko ngayon na nagkasala ako kay Yahweh. Siya ang matuwid at kami ng aking mga kababayan ng mali. Ipanalangin ninyo kami sa Kanya sapagkat hirap na kami sa pag-ulan ng malalaking tipak ng yelo at sa malalakas na kulog. Pinapangako kong kayo'y papayagan ko ng umalis sa lalong madaling panahon." Sinabi ni Moises, "Pagkalabas ko ng lungsod, mananalangin ako kay Yahweh, mawawala ang mga kulog at titigil ang pag-ulan ng malalaking tipak ng yelo. Sa gayoy malalaman ninyo na si Yahweh ang siyang may-ari ng daigdig. Kahit alam kong kayo at ang inyong mga tauhan ay hindi pa natatakot sa Panginoong Yahweh. Ang mga tanim na lino at ang mga sebada ay sirang-sira sapagkat may uhay na ang sebada at namumulaklak na ang lino. Ngunit hindi napinsala ang mga trigo at ang espelta sapagkat huling tumubo ang mga ito." Umalis si Moises at lumabas ng lungsod. Nanalangin siya kay Yahweh at tumigil ang kulog, ang ulan at ang pagbagsak ng malalaking tipak ng yelo. Nang makita ng Faraon na tumigil na ang ulan at wala ng kulog, nagmatigas na naman siya. Dahil dito, muli siyang nagkasala, pati ang kanyang mga tauhan. Lalo siyang nagmatigas sa pagpigil sa mga Israelita, tulad ng sinabi ni Yahweh kay Moises. Exodo 10 kabanata. Ang ika-8 salot, ang mga balang. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Pumunta ka sa Faraon, pinagmatigas ko ang kanyang kalooban at ng kanyang mga tauhan, para maipakita ko sa kanila ang aking kapangyarihan.
Ginagawa ko ang mga kababalaghang ito upang masabi ninyo sa inyong mga anak at apo kung paano ko ipinakita sa mga Ehipsyo ang aking kapangyarihan at sa gayoy kikilalanin ninyong lahat na ako si Yahweh. Pumunta sa Faraon sina Moises at Aaron at sinabi, "Ito ang ipinapasabi ni Yahweh, hanggang kailan ka ba magmamatigas? Payagan mo nang umalis ang mga Israelita upang sumamba sa akin. Kapag hindi mo pa sila pinayagan, bukas na bukas din ay magpapadala ako ng makapal na balang sa iyong bansa. Mapupuno nito ang buong Ehipto, kaya't wala kang makikita kundi balang. Uubusin nito ang lahat ng hindi nasira sa pag-ulan ng malalaking tipak ng yelo, pati ang mga punong kahoy. Papasukin ng mga ito ang iyong palasyo at ang bahay ng iyong mga tauhan at mga nasasakupan. Ang salot na ito ay higit na matindi kaysa alinmang salot ng balang na naranasan ng inyong mga ninuno." Pagkasabi nito'y umalis si Moises. Sinabi sa Faraon ng kanyang mga tauhan, "Hanggang kailan pa kaya tayo guguluhin ng taong ito? Payagan na ninyo silang umalis upang sumamba sa Diyos nilang si Yahweh. Hindi ba ninyo nakikitang nawawasak na ang buong Ehipto?" Kaya't ipinasundo ng Faraon sina Moises at Aaron. Sinabi niya, "Kung papayagan ko kayong umalis upang sumamba kay Yahweh, sino-sino ang inyong isasama?" Sumagot si Moises, "Lahat po kami, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda. Dadalhin din naming lahat ang aming mga tupa, kambing at mga baka. Kailangan pong kasamang lahat sapagkat ipagpipista namin si Yahweh." Sinabi ng Faraon, "Tawagin na ninyo si Yahweh. Hindi ko papayagang isama ninyo ang inyong mga asawa at mga anak. Maliwanag na may binabala kayong masama. Hindi ako papayag na isama ninyo ang lahat. Kayo na lang, mga lalaki, ang umalis upang sumamba sa inyong Yahweh kung iyan ang gusto ninyo." Pagkasabi nito'y pinagtabuyan sila ng Faraon. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Iunat mong pataas ang iyong kamay at dadagsa sa buong Ehipto ang makapal na balang. Uubusin ng mga ito ang mga halamang hindi nasira sa pag-ulan ng malalaking tipak ng yelo." Itinaas nga ni Moises ang kanyang tungkod, maghapot magdamag na pinaihip ni Yahweh sa buong Ehipto ang hangin mula sa silangan. Kinaumagahan, tangay na ng hangin ang makapal na balang. At ito'y dumagsa sa buong Ehipto. Kailan may hindi nagkaroon ng ganoon karaming balang sa lupaing ito at hindi na magkakaroon pang muli. Nangitim ang lupa sa dami ng balang, inubos ng mga ito ang lahat ng halaman, pati mga bunga ng kahoy na hindi nasira sa pag-ulan ng malalaking tipak ng yelo. Walang halaman o punong kahoy na naiwang may dahon sa buong lupain. Dali-daling ipinatawag ng Faraon sina Moises at Aaron. Sinabi niya, "Nagkasala ako kay Yahweh na inyong Diyos, gayon din sa inyo. Patawarin ninyo ako at ipinapakiusap kong ipanalangin ninyo kay Yahweh na alisin na sa akin ang nakamamatay na parusang ito." Iniwan ni Moises ang Faraon at siya'y nanalangin. Binago naman ni Yahweh ang takbo ng hangin. Pinaihip niya ang malakas na hangin mula sa kanluran at tinangay nito ang lahat ng balang papunta sa dagat na pula. Isa may walang natira sa Ehipto. Ngunit pinagmatigas ni Yahweh ang Faraon. Hindi nito pinayagang umalis ang mga Israelita. Ang ikasyam na salot, ang kadiliman sa Ehipto. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Iunat mong pataas ang iyong kamay at mababalot ng dilim ang buong Ehipto." Ganoon nga ang ginawa ni Moises at nagdilim sa buong lupain sa loob ng 3 araw. Hindi magkakitaan ang mga tao sa buong Ehipto, kaya't walang taong umalis sa kanyang kinaroroonan sa loob ng 3 araw. Madilim na madilim sa buong Ehipto, maliban sa tirahan ng mga Israelita. Tinawag ng Faraon si Moises, sinabi niya, "Makakaalis na kayo upang sumamba kay Yahweh. Maaari ninyong isama ang inyong mga pamilya, ngunit iiwan ninyo ang lahat ng tupa, kambing at baka." Sumagot si Moises, "Hindi po maaari. Kailangang bigyan ninyo kami ng mga hayop na ihahandog namin kay Yahweh na aming Diyos. At hindi namin malalaman kung alin ang ihahandog namin sa Kanya hanggang hindi kami dumarating sa lugar na pagdarausan namin ng pagsamba." Pinagmatigas pa rin ni Yahweh ang Faraon, ayaw na naman niyang paalisin ang mga Israelita.
Sinabi niya kay Moises, "Lumayas ka na at huwag ka nang magpapakita sa akin. Ipapapatay na kita kapag nakita ko pa ang pagmumukha mo." "Masusunod ang gusto ninyo," sagot ni Moises, "hindi mo na ako muling makikita." Exodo 11 kabanata. Ipinahayag ni Moises ang pagkamatay ng mga panganay. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Isa na lamang salot ang ipadadala ko sa Faraon at sa buong Ehipto, at papayagan na niya kayong umalis. Hindi lamang niya kayo papayagang umalis, ipagtatabuyan pa niya kayo. Sabihin mo sa mga Israelita, babae man o lalaki, na humingi sila ng mga alahas na pilak o ginto sa kanilang mga kapitbahay. Niloob ni Yahweh na igalang ng mga Ehipsyo ang mga Israelita. Sa katunayan, si Moises ay dinakila sa buong Ehipto maging ng mga tauhan ng Faraon at ng buong bayan. Sinabi ni Moises sa Faraon, "Ito ang ipinapasabi ni Yahweh. Pagdating ng hating gabi, maglalakad ako sa buong Ehipto at mamamatay ang lahat ng panganay na lalaki, mula sa anak na magmamana ng trono ng Faraon hanggang sa panganay na anak ng hamak na aliping babae na tagagiling ng trigo, pati panganay ng mga hayop ay mamamatay. Walang maririnig sa buong Ehipto kundi ang malakas na panaghoy na hindi pa naririnig at hindi na maririnig kailanman." Ngunit ang mga Israelita, maging ang kanilang mga hayop ay hindi man lamang tatahulan ng aso upang kilalanin mo na may pagkakaiba ang pagtingin ni Yahweh sa mga Israelita at sa mga Ehipsyo. Lahat ng tauhan mo'y luluhod sa akin at magsasabi, "Lumayas na kayo ng mga kababayan mo." Pagkatapos nito'y aalis ako. Pagkasabi nito'y galit na iniwan ni Moises ang Faraon. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Hindi ka papakinggan ng Faraon kaya't gagawa pa ako ng mga kababalaghan sa Ehipto." Ginawa ni na Moises at Aaron ng lahat ng kababalaghang ito, ngunit hindi rin pumayag ang Faraon na umalis ang mga Israelita sa lupain ng Ehipto. Exodo 12 kabanata. Ang Pista ng Paskwa. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron sa Ehipto, "Mula ngayon, ang buwang ito ang siyang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. At sabihin ninyo sa buong sambayanan ng Israel na sa 10 araw ng buwang ito, bawat pamilya ay pipili ng isang tupa o batang kambing para sa kanila. Kung maliit ang pamilya at hindi makakaubos ng isang buong tupa, magsasalo sila ng malapit na kapitbahay na hindi rin makakaubos ng isang buo. Ang dami ng magsasalo-salo sa isang tupa ay ibabatay sa dami ng makakain ng bawat isa. Kailangang lalaki ang tupa o ang kambing, 1 taong gulang, walang kapintasan. Aalagaan ito hanggang sa 14 ng buwan at sa kinagabihan sabay-sabay na papatayin ng buong bayan ang kani-kanilang inalagaang hayop. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa magkabilang poste at itaas ng pintuan ng bahay na kakainan ng kinatay na hayop. Sa gabi ring iyon, lilitsunin ito at kakainin kasama ng tinapay na walang pampaalsa at ng mapapait na gulay. Huwag ninyong kakainin ng hilaw o nilaga ang hayop, kundi lilitsunin ninyo ito ng buo, kasama ang ulo, ang mga pata at ang laman loob. Huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Kung may matira, kailangang sunugin kinaumagahan. Kapag kakainin na ninyo ito, dapat nakabihis na kayo, nakasandalyas at may hawak na tungkod. Magmadali kayo sa pagkain nito. Ito ang Paskwa ni Yahweh. Sa gabing iyon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao man o hayop, at paparusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako si Yahweh. Dugo ang magsisilbing palatandaan ng mga bahay na inyong tinitirhan. Lahat ng bahay na makita kong may pahid ng dugo ay lalampasan ko, at walang pinsalang mangyayari sa inyo habang pinaparusahan ko ang buong Ehipto. Ang araw na ito'y ipagdiriwang ninyo sa lahat ng inyong salinlahi bilang pista ni Yahweh. Sa pamamagitan nito'y maaalala ni pista ng tinapay na walang pampaalsa. 7 araw kayong kakain ng tinapay na walang pampaalsa. Sa unang araw pa lamang, aalisin ninyo sa inyong tahanan ang lahat ng pampaalsa, sapagkat ititiwalag ang sino mang kumain ng tinapay na may pampaalsa sa loob ng 7 araw na iyon. Sa una at ika-7 araw ay magtitipon-tipon kayo upang sumamba.
Sa loob ng 2 araw na ito ay walang gagawa ng anumang liban sa paghahanda ng pagkain. Ang pagdiriwang ng pista ng tinapay na walang pampaalsa ay gaganapin ninyo taon-taon sapagkat sa araw na ito, inilabas ko sa Ehipto ang inyong mga lipi. Ito'y gagawin ninyo sa habang panahon ng inyong mga salinlahi. Tinapay na walang pampaalsa ang inyong kakainin simula sa gabi ng ika-14 na araw hanggang sa gabi ng ika-21 ng unang buwan ng taon. Sa loob ng 7 araw, hindi dapat magkaroon ng pampaalsa sa inyong mga bahay. Ititiwalag sa sambayanan ng Israel ang sino mang kumain ng tinapay na may pampaalsa, maging siya'y dayuhan o purong Israelita. Saan man kayo naroroon, huwag kayong kakain ng tinapay na may pampaalsa tuwing ganitong panahon. Ang kakainin ninyo'y tinapay na walang pampaalsa. Ang unang Paskwa. Tinawag nga ni Moises ang mga pinuno ng Israel at sinabi sa kanila, "Pumili kayo ng isang tupa para sa inyong sari-sariling pamilya at katayin ninyo ito para sa Paskwa. Kumuha kayo ng sanga ng halamang hisopo, basain ito ng dugo ng tupa at ipahid sa magkabilang poste at itaas ng inyong pintuan. At isa man sa inyo ay wag lalabas ng bahay hanggang kinabukasan. Sa gabing iyon, lilibutin ni Yahweh ang buong Ehipto at papatayin ang mga Ehipsyo. Lahat ng bahay na makita niyang may pahid na dugo sa magkabilang poste at itaas ng pintuan ay hindi niya hahayaang pasukin ng anghel ng kamatayan. Sundin ninyo ang mga tuntuning ito at palagi ang ganapin pati ng inyong mga anak. Patuloy ninyong ganapin ito maging sa lupaing ipinangako sa inyo ni Yahweh. Kapag itinanong ng inyong mga anak kung bakit ninyo ginagawa ito, sabihin ninyong ito'y pag-aalaala sa Paskwa ni Yahweh nang lampasan niya ang bahay ng mga Israelita at patayin niya ang mga Ehipsyo. Nang masabi ito ni Moises, yumuko ang buong bayan at sumamba sa Diyos. Pagkatapos umuwi na sila at isinagawa ang iniutos ni Yahweh sa pamamagitan ni na Moises at Aaron. Huling salot, namatay ang lahat ng panganay. Nang hating gabing iyon, pinatay ni Yahweh ang lahat ng panganay na lalaki sa buong Ehipto, mula sa panganay ng Faraon at tagapagmana ng trono, hanggang sa anak ng binanggong nasa piitan. Namatay din ang panganay ng mga hayop. Nang gabing iyon, nagising ang Faraon, ang kanyang mga tauhan at lahat ng Ehipsyo at nagkaroon ng napakalakas na iyakan sa buong Ehipto, sapagkat lahat ng bahay ay namatayan ng panganay na lalaki. Nang gabi ring iyo'y ipinatawag ng Faraon sina Moises at Aaron at kanyang sinabi, "Sige, umalis na kayo sa Ehipto, lumakad na kayo at sumamba kay Yahweh tulad ng hinihiling ninyo. Dalhin na ninyo pati inyong mga tupa, kambing at baka. Umalis na kayo at ipanalangin din ninyo ako." Inapura sila ng mga Ehipsyo at sinabi sa kanila, "Mamamatay kaming lahat kapag hindi pa kayo umalis dito." Kaya binalot nila ng damit ang minamasang harina na di na nalagyan ng pampaalsa, ni alisin sa sisidlan. Pinasan nila ito at umalis. Nooy nahingi na nila sa mga Ehipsyo ang mga alahas na pilak at ginto at mga damit, tulad ng iniutos sa kanila ni Moises. Ibinigay ng mga Ehipsyo ang anumang hingin ng mga Israelita, sapagkat niloob na ni Yahweh na sila'y igalang ng mga ito. Sa ganitong paraan, nasamsam nila ang kayamanan ng mga Ehipsyo. Mula sa Ramses, naglakbay ang mga Israelita patungong Sukot. Humigit kumulang sa 600,000 ang mga lalaki, bukod pa sa mga babae at mga bata. Maraming hindi Israelita ang sumama sa kanila. Marami rin silang dalang tupa, kambing at baka. At niluto nila ang dala nilang gagawing tinapay na wala pang pampaalsa. Hindi nila ito nakuhang lagyan pa ng pampaalsa sapagkat apurahan ang kanilang pag-alis sa Ehipto. Wala na silang panahong magluto ng pagkain. Nanirahan ang mga Israelita sa Ehipto ng 430 taon. Huling araw ng ika-430 taon nang umalis sa Ehipto ang lahat ng lipi ng bayan ni Yahweh. Nang gabing iyon, sila iniligtas ni Yahweh at inilabas sa Ehipto. Kaya ang gabing iyon ay itinalaga nila sa pag-aalaala sa pagliligtas sa kanila ni Yahweh. Ang pag-aalaalang iyon ay patuloy nilang gagawin habang panahon. Tuntunin tungkol sa Paskwa. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, ito ang mga tuntunin tungkol sa Paskwa.
Bawal kumain nito ang mga dayuhan. Ngunit ang alilang binili ninyo ay maaaring pakainin nito kung siya ay tuli na. Hindi rin maaaring kumain nito ang mga dayuhang nakikipanuluyan lamang sa inyo o kaya'y ang mga upahang manggagawa. Ang korderong pampaskwa ay dapat kainin sa loob ng bahay na pinaglutuan nito. Huwag ilalabas kahit kapiraso nito at huwag ding babaliin kahit isang buto. Ang pista ng Pasko ay ipagdiriwang ng buong Israel. Lahat ng dayuhang nakikipamayan sa inyo na gustong makipagdiwang sa Paskwa ay kailangang tuliin muna pati ang kanyang mga anak na lalaki bago pasalihin sa pagdiriwang. Sa gayoy ituturing silang katutubong Israelita. Huwag hahayaang kumain nito ang sino mang hindi tuli. Lahat ay saklaw ng mga tungtuning ito, maging siya'y katutubong Israelita o dayuhan. Sinunod ng lahat ng mga Israelita ang iniutos ni Yahweh kina Moises at Aaron. Nang araw na iyon, inilabas ni Yahweh sa Ehipto ang mga Israelita na nakahanay ayon sa kanilang lipi. Exodo 13 kabanata. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Ilaan ninyo sa akin ang mga panganay sapagkat akin ang lahat ng panganay na lalaki sa Israel, maging tao o hayop." Sinabi naman ni Moises sa mga Israelita, "Aalalahanin ninyo ang araw na ito ng inyong paglaya sa pagkaalipin sa bansang Ehipto. Mula rooy inilabas kayo ni Yahweh sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Huwag kayong kakain ng tinapay na may pampaalsa. Umalis kayo ng Ehipto sa araw na ito ng unang buwan. Dadalhin kayo ni Yahweh sa lupaing ipinangako niya sa inyong mga ninuno, sa isang mayaman at masaganang lupain. Ang lupain ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Hivita at Jebuseo. Pagdating doon, ipagdiriwang ninyo taon-taon ang araw na ito. Ang kakainin ninyo sa loob ng 7 araw ay tinapay na walang pampaalsa, at sa ika-7 araw ay ipagpipista ninyo si Yahweh. Tinapay na walang pampaalsa ang kakainin ninyo sa loob ng 7 araw. At sa panahong iyon, huwag magkakaroon ng pampaalsa o tinapay na may pampaalsa sa inyong lupain. Sa araw na iyon, sasabihin ng bawat isa sa kanyang mga anak, "Ginagawa natin ito bilang pag-aalaala sa pagliligtas sa atin ni Yahweh nang ilabas niya kami sa Ehipto. Ang pag-aalalang ito'y magiging isang palatandaan sa inyong kamay o sa inyong noo upang hindi ninyo malimutan ang mga utos ni Yahweh, sapagkat inilabas niya kayo sa Ehipto sa pamamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan. Gaganapin ninyo ang pag-aalaalang ito sa takdang araw taon-taon. Dadalhin kayo ni Yahweh sa lupain ng mga Kananeo, sa lupaing ipinangako niya sa inyo at sa inyong mga ninuno. Pagdating doon, ibukod ninyo para sa kanya ang lahat ng panganay na lalaki. Kanya rin ang lahat ng panganay na lalaki ng inyong mga hayop. Lahat ng panganay na lalaki ng mga asno ay tutubusin ninyo ng tupa. Kung ayaw ninyong tubusin, baliin ninyo ang leeg nito. Tutubusin din ninyo ang mga anak ninyong panganay. Darating ang araw na itatanong ng inyong mga anak kung bakit ninyo ginagawa ito. Sabihin ninyo sa kanila na kayo'y iniligtas ni Yahweh mula sa pagkaalipin sa Ehipto sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Nyo na nang magmatigas ang Faraon at ayaw kayong payagang umalis sa Ehipto, pinatay ni Yahweh ang lahat nilang panganay maging tao o hayop. Ito ang dahilan kaya ninyo inihahandog sa kanya ang lahat ng panganay na lalaki, ngunit ang anak ninyong panganay ay inyong tinutubos. Ang paghahandog na ito'y magsisilbing palatandaan tulad ng tatak sa inyong kamay o sa inyong noo. Ipag-alala sa ginawa ni Yahweh nang kayo'y ilabas niya sa Ehipto sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Nang payagan na ng Faraon ang mga Israelita hindi sa daan patungong Filistia sila pinaraan ng Diyos kahit na iyon ang pinakamalapit. Ayaw niyang ang mga Israelita'y mapasubo agad sa labanan, baka magbago pa sila ng isip at magbalik sa Ehipto. Kaya sila'y pinaligid niya sa ilang patungo sa dagat na pula. Sila'y handang-handang makipaglaban. Ang mga buto ni Jose ay dinala ni Moises sa kanilang pag-alis bilang pagtupad sa kahilingan nito. Ang sinabi noon ni Jose, "Tiyak na ililigtas kayo ni Yahweh, pag-alis niya rito'y dalhin ninyo ang aking mga buto." Umalis sila ng Sukot at tumigil mula sa Itam bago pumasok ng ilang. Sa kanilang paglalakbay araw-gabi, patuloy silang pinapatnubayan ni Yahweh. Kung araw ay sa pamamagitan ng haliging ulap at kung gabi sa pamamagitan naman ng haliging apoy na tumatanglaw sa kanila.
Laging nasa unahan nila ang haliging ulap kung araw at ang haliging apoy kung gabi. Eksodo Kabanatang 14. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Pabalikin mo ang mga Israelita at doon mo sila pagkampuhin sa tapat ng Pi-hahirot ng Baal-zephon sa pagitan ng Migdol at ng dagat. Aakalain ng Faraon na kayo'y nagkakaligaw-ligaw na sa ilang sapagkat hindi ninyo malaman ang lalabasan. Pagmamatigasin ko ang Faraon at hahabulin niya kayo, ngunit ipapakita ko sa kanya at sa kanyang mga tauhan ang aking kapangyarihan. Sa gayoy malalaman ng mga Ehipsyo na ako si Yahweh." Sinunod ng mga Israelita ang sinabi sa kanila. Nang makarating sa Faraon ang balita tungkol sa pag-alis ng mga Israelita, nagbago siya ng isip pati ang kanyang mga tauhan. Sinabi nila, "Bakit natin pinayagang umalis ang mga Israelita? Wala na ngayong maglilingkod sa atin." Pinahanda ng Faraon ang kanyang mga karwaheng pandigma at ang kanyang mga kawal. Ang dala nila'y 600 pangunahing karwaheng pandigma, kasama rin ang lahat ng karwahe sa buong Ehipto. Bawat isa'y may sakay na punong kawal. Pinagmatigas ni Yahweh ang Faraon at hinabol nito ang mga Israelita na nooy buong pagtitiwalang naglalakbay. Hinabol nga sila ng mga Ehipsyo, ng mga kawal ng Faraon, sakay ng kanilang karwahe. Inabot nila ang mga Israelita sa tabing dagat, malapit sa Pi-hahirot sa tapat ng Baal-zephon. Matinding takot ang naramdaman ng mga Israelita nang makita nilang dumarating ang Faraon at ang mga Ehipsyo. Kaya dumaing sila kay Yahweh. Sinabi nila kay Moises, "Wala na bang mapaglilibingan sa amin sa Ehipto kaya mo kami dinala sa ilang para dito mamatay? Inilabas mo nga kami sa Ehipto, ngunit tingnan mo ang nangyari. Hindi ba't bago tayo umalis sinabi na namin sa iyo na ganito nga ang aming sasapitin? Sinabi na namin sa iyo na wag mo kaming pakialaman at pabayaan na lamang kaming manatiling alipin ng mga Ehipsyo, sapagkat mas gusto pa naming maging alipin kaysa mamatay dito sa ilang." Sumagot si Moises, "Lakasan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot, tingnan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. Hindi na ninyo muling makikita ang mga Ehipsyong iyan. Ipagtatanggol kayo ni Yahweh, pumanatag lamang kayo." Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita. Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod. Mahahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo. Lalo kung pagmamatigasin ng mga Ehipsyo at pasusundan ko kayo sa kanila, ngunit doon ko sila lilipulin. Ang mga Ehipsyo ang mga kawal ng Faraon pati ang kanilang mga karwahe. Ipapakita ko sa Faraon at sa kanyang hukbo ang aking kapangyarihan. Sa gayon malalaman ng mga Ehipsyong iyan na ako si Yahweh." Ang anghel ng Diyos na pumapatnubay sa paglalakbay ng mga Israelita ay nagpahuli sa kanila, gayon din ang haliging ulap. Ang ulap ay lumagay sa pagitan ng mga Israelita at ng mga Ehipsyo. Madilim sa panig ng mga Ehipsyo, maliwanag naman sa mga Israelita. Dumating ang gabi at ang mga Ehipsyo ay hindi makalapit sa mga Israelita. Itinapat ni Moises ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat. Magdamag na pinaihip ni Yahweh ang isang malakas na hangin mula sa silangan at nahati ang tubig. Ang mga Israelita ay tumawid sa dagat na ang nilakaray ito yung lupa sa pagitan ng tubig na parang pader. Hinabol sila ng mga Ehipsyo hanggang sa dagat. Ang mga ito'y mga kawal ng Faraon na nakasakay sa mga karwahe at mga kabayo. Nang magbubukang liwayway na, ang mga Ehipsyo'y ginulo ni Yahweh mula sa haliging apoy at ulap. Napabaon ang gulong ng mga karwahe at hindi na sila makahabol ng matulin. Kaya sinabi nila, "Umalis na tayo rito sapagkat si Yahweh na ang kalaban natin." Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Itapat mo ang iyong tungkod sa ibabaw ng dagat at tatabunan ng tubig ang mga Ehipsyo, pati ang kanilang mga karwahe." Ganoon nga ang ginawa ni Moises, at sa pagbubukang liwayway na numbalik sa dati ang dagat. Ang mga Ehipsyo'y nagsikap makatakas ngunit pinalakas ni Yahweh ang pagdagsa ng tubig, kaya't nalunod silang lahat. Nang bumalik sa dati ang dagat, natabunan ng mga karwahit kabayo ng Faraon, pati ang kanyang buong hukbo at wala ni isa mang natira. Ngunit ang mga Israelita ay nakatawid sa dagat na tuyong lupa ang dinaanan sa pagitan ng tubig na parang pader. Nang araw na iyon, ang mga Israelita ay iniligtas ni Yahweh sa mga Ehipsyo. Nakita nila ang bangkay ng mga Ehipsyo, nagkalat sa tabing dagat. Dahil sa kapangyarihang ipinakita ni Yahweh laban sa mga Ehipsyo, nagkaroon sila ng takot sa kanya
at sumampalataya sila sa kanya at sa lingkod niyang si Moises. Exodo Kabanatang 15. Ito ang inawit ni Moises at ng mga Israelita para kay Yahweh. Itong si Yahweh ay aking aawitan sa kanyang kinamtang dakilang tagumpay. Ang mga kabayo't kawal ng kaaway sa pusod ng dagat lahat na tabunan. Si Yahweh ang aking kapangyarihan at kalakasan. Siya ang sa akin nagdulot ng kaligtasan. Siya'y aking Diyos na aking pupurihin, Diyos ng aking Ama aking dadakilain. Siya'y isang mandirigma, Yahweh ang kanyang pangalan. Mga karwahit kawal ni Faraon, sa dagat ay kanyang itinapon. Sa dagat na pula na ilibing, mga pinunong Ehipsyo na pawang magagaling. Sa malalim na dagat sila'y natabunan, tulad nila'y batong lumubog sa kailaliman. Ang kanang kamay mo, Yahweh, makapangyarihan, dinudurog nito ang mga kaaway. Sa dakila mong tagumpay nilulupig ang kaaway, sa matinding init ng iyong puot para silang dayaming tinutupok. Nang hipan mo ang dagat, tubig ay tumaas, parang pader na tumayo, kailalim ay tumigas. Wika ng kaaway, hahabulin ko sila't huhulihin, kayamanan nila'y aking sasamsamin, at sa tabak kong hawak sila'y lilipulin. Ngunit sa isang hinga mo, Yahweh, sila'y nangalunod, parang tinggang sa malalim na tubig ay nagsilubog. Ikaw, Yahweh, sino sa mga Diyos ang iyong kagaya? Sa kabanalay dakila at kamangha-mangha, sa mga himalay di mapantayan, sa kababalaghan ay di matularan. Nang iyong iunat ang kanan mong kamay, nilamon ng lupa ang aming mga kaaway. Sa iyo'y katapatan, bayan mong tinubos ay inakay. Tungo sa lupang banal, sila'y iyong pinatnubayan. Maraming bansa ang dito'y nakarinig, at sa takot sila'y nagsipanginig. Doon sa lupain ng mga Filisteo, nasindak ang lahat ng mga tao. Mga pinuno ng Edom ay nangangimbal, matatapang sa Moab, sa takot ay sinakmal. Mga nakatira sa lupain ng Kanaan, lahat sila'y naubusan ng katapangan. Takot at sindak ang sa kanila'y dumatal, para silang bato na hindi makagalaw. Nang kapangyarihan mo'y kanilang namalas, nang dumaan sa harap nila ang bayang iyong iniligtas. Sila'y dadalhin mo, Yahweh, sa sarili mong bundok, sa dakong pinili mo upang maging iyong lubos. Doon sa santuaryong ikaw ang nagtayo at tumapos. Ikaw, Yahweh, ay maghahari magpakailanman. Ang mga Israelita ay hinabol nga ng mga kawal ng Faraon sakay ng mga kabayo at mga karwahe. Nang ang mga kawal ay nasa gitna na ng dagat, muling pinaagos ni Yahweh ang tubig at natabunan ng alon ang mga kawal ng Faraon. Samantala, ang mga Israelita ay tumawid sa tuyong lupa. Pagkatapos kumuha ng tamborin si Miriam, ang babaeng propeta na kapatid ni Aaron, tinugtog niya ito at nagsayawan ng mga babae na mayroon ding mga tamborin. Habang sila'y nagsasayaw, ganito ang inaawit ni Miriam. Purihin si Yahweh sa kanyang dakilang tagumpay. Itinapon niya sa dagat ang mga karwahet ang nakasakay. Pinagayak ni Moises ang mga Israelita at umalis sila sa dagat na pula patungo sa ilang ng Shur. 3 araw na silang naglalakbay, ngunit wala pa silang nakikitang tubig. Sa wakas, dumating sila sa batis ng Mara, ngunit hindi nila mainom ang tubig nito dahil mapait, kaya tinawag nila itong batis na mapait. Nagreklamo kay Moises ang mga Israelita. Ano ngayon ang iinumin namin? Dahil dito humingi ng tulong si Moises kay Yahweh. Itinuro naman sa kanya ang isang putol na kahoy, kinuha ito ni Moises at inihagis sa tubig, na wala ang pait niyon. Doon sinubok sila ni Yahweh at binigyan ng tuntunin. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararanas sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Akong si Yahweh ang inyong manggagamot. Pagkatapos nakarating sila sa Elim. Doon ay may 12 balon at 70 puno ng palma at sila'y nagkampo sa tabi ng mga balon. Exodo 16 na kabanata. Mula sa Elim, nagpatuloy sa paglalakbay ang mga Israelita at 15 araw ng 2 buwan mula nang sila'y lumabas sa Ehipto nang sila'y dumating sa ilang Nansin. Sa pagitan ng Elim at Sinai, ang mga Israelita ay nagreklamo kina Moises at Aaron. Sinabi nila, mabuti pa sana'y pinatay na kami ni Yahweh sa Ehipto.
Doon nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom." Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakainin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito'y susubukin ko kung susunod sila sa aking mga tagubilin. Tuwing ika-6 na araw, doble sa karaniwan ang kanilang pupulutin at ihahanda." Pagkatapos ng pakikipag-usap nila kay Yahweh, sinabi ni na Moises at Aaron sa mga Israelita, "Mamayang gabi mapapatunayan ninyo na si Yahweh ang naglabas sa inyo sa Ehipto. At bukas ng umaga makikita ninyo ang kanyang kapangyarihan. Narinig niya ang inyong reklamo laban sa kanya. Laban sa kanya sapagkat tuwing gagawin ninyo ito ay sa kanya kayo nagrereklamo, hindi sa amin." Idinugtong pa ni Moises, "Mamayang gabi bibigyan niya kayo ng karne. Bukas ng umaga ay tinapay ang ibibigay niya sa inyo hanggang gusto ninyo." Iyan ang sagot niya sa inyo. "Ang totoo, anumang reklamo ninyo ay laban sa kanya, hindi sa amin, sapagkat sino ba kami para pagreklamuhan ninyo?" Sinabi ni Moises kay Aaron, "Paharapin mo ang buong bayan kay Yahweh sapagkat narinig niya ang kanilang reklamo." Nang sabihin ito ni Aaron, ang buong bayan ay humarap kay Yahweh sa gawin ng disyerto at bigla na lamang nilang nakita sa ulap ang kalwalhatian ni Yahweh. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila na sa pagtatakip silim, bibigyan ko sila ng karne. Sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. Sa gayoy malalaman nilang ako si Yahweh ang kanilang Diyos." Nang magtatakip silim, dumagsa sa kampo ang napakaraming pugo. Kinaumagahan naman ay makapal na makapal ang hamog sa paligid ng kampo. Nang mapawi ang hamog, nakakita sila sa lupa ng maliliit at maninipis na mga bagay na parang pinipig. Hindi nila alam kung ano iyon, kaya nagtanungan sila, "Ano ito?" Sinabi ni Moises, "Iyan ang tinapay na bigay sa inyo ni Yahweh, at ito ang utos niya tungkol diyan. Bawat isa ay kukuha ng kailangan niya at ng mga kasama niya sa tolda. Kalahating salop bawat isang tao." Namulot nga ang mga Israelita, may kumuha ng marami at may kumuha ng kaunti. Ngunit nang takali nila ang kanilang nakuha, ang kumuha ng marami ay hindi lumabis, at ang kumuha ng kaunti ay hindi naman kinulang. Sapat lang sa kanila ang kanilang nakuha. Sinabi sa kanila ni Moises, "Huwag kayong magtitira para sa kinabukasan." Ngunit ang ilan sa kanila ay hindi nakinig kay Moises. Kinabukasan, inuod at bumaho ang itinira nila. Kaya nagalit sa kanila si Moises. Mula noon, tuwing umaga'y namulot sila ng ayon sa kanilang kailangan. Pag-init ng araw, ito'y natutunaw. Nang ika-6 na araw, doble ang kanilang pinulot, isang salop para sa isang tao. Nagpunta kay Moises ang mga pinuno ng bayan at sinabi ang nangyari. Ipinaliwanag naman ni Moises sa kanila, "Ito ang utos ni Yahweh. Bukas ay araw ng pamamahinga, araw na nakatalaga kay Yahweh. Lutuin na ninyo ngayon ang gusto ninyong lutuin. Ang hindi mauubos ay itira ninyo para bukas." Tulad ng sinabi sa kanila ni Moises, nagtira sila para sa kinabukasan at iyo'y hindi nasira at hindi inuod. At sinabi ni Moises, "Ito ang kakainin ninyo ngayon. Ngayon ay araw ng pamamahinga. Wala kayong makukuha niyan ngayon. 6 na araw kayong mamumulot niyan, ngunit sa ika-7, sa araw ng pamamahinga ay wala kayong makukuha." Ngunit ng ika-7 araw ay mayroon pa ring mga lumabas sa bukid para mamulot, ngunit wala silang nakuha. Kaya sinabi ni Yahweh kay Moises, "Hanggang kailan pa kayo susuway sa aking mga utos? Tandaan ninyo na akong si Yahweh ang nagtakda sa inyo ng araw ng pamamahinga. Kaya tuwing ika-6 na araw ay binibigyan ko kayo ng pagkain para sa 2 araw. Sa ika-7 araw ay wala nang lalabas." At mula noon, nagpapahinga na lamang sila tuwing ika-7 araw. Mana ang itinawag ng mga Israelita sa pagkaing pinupulot nila. Ito'y parang buto ng kulantro, maputi at lasang galyetas na minasa sa pulot. Sinabi sa kanila ni Moises, "Ito ang utos ni Yahweh. Kumuha kayo ng kalahating salop ng mana.
Itatago ninyo ito upang makita ng inyong magiging mga anak at mga apo ang pagkaing ibinigay ko sa inyo nang ilabas ko kayo sa Ehipto. Sinabi naman ni Moises kay Aaron, kumuha ka ng isang banga at lagyan mo ng kalahating salop na mana. Pagkatapos ialay mo sa harapan ni Yahweh upang itago para sa ating magiging mga anak at mga apo. Gaya ng iniutos ni Yahweh kay Moises, inilagay ni Aaron sa loob ng kaban ng tipan ang palayok ng mana. Mana ang kinain ng mga Israelita sa loob ng 40 taon hanggang sa dumating sila sa Kanaan. Ang isang salop ay katumbas ng higit sa 4 litro. Exodo Kabanatang 17. Mula sa disyerto ng Sin, naglakbay ang mga Israelita. Sila'y humihinto at nagpapatuloy kapag sinabi ni Yahweh. Sila'y nagkampo sa Refidim, ngunit walang tubig doon, kaya nagalit sila kay Moises. Sinabi nila, bigyan mo kami ng tubig na maiinom. Bakit kayo nagagalit? Bakit ninyo sinusubukan ang kakayahan ni Yahweh? Tanong ni Moises. Ngunit talagang uhaw na ang mga Israelita, kaya sinumbatan nila si Moises. Inilabas mo ba kami sa Ehipto para patayin sa uhaw pati mga anak namin at mga alagang hayop? Kaya humingi ng tulong si Moises kay Yahweh. Ano ang gagawin ko sa mga taong ito? Gusto na nila akong batuhin. Sumagot si Yahweh, magsama ka ng ilang pinuno ng Israel at mauna kayo sa mga Israelita. Dalhin mo ang iyong tungkod na inihampas mo sa ilog Nilo at lumakad na kayo. Hihintayin ko kayo sa ibabaw ng malaking bato sa Sinai. Hampasin mo ito at bubukal ang tubig na maiinom ng mga tao. Iyon nga ang ginawa ni Moises at ito'y nasaksihan ng mga kasama niyang pinuno ng Israel. Ang lugar na iyon ay pinangalanan nilang Masa at Meriba, sapagkat nagtalo-talo doon ang mga Israelita at sinubok nila si Yahweh. Ang pinagtalunan nila ay kung pinapatnubayan nga sila ni Yahweh o hindi. Nang ang mga Israelita ay nasa Refidim, sinalakay sila ng mga Amalekita. Sinabi ni Moises kay Josue, pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo sa pakikipaglaban sa mga Amalekita. Hahawakan ko naman ang tungkod na ibinigay sa akin ng Diyos at tatayo ako sa ibabaw ng burol. Sinunod ni Josue ang utos ni Moises at hinarap niya ang mga Amalekita. Si Moises naman kasama sina Aaron at Hur ay nagpunta sa burol. Kapag nakataas ang mga kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa, nananalo naman ang mga Amalekita. Nangawit na si Moises kaya sina Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato at pinaupo roon si Moises habang hawak nilang pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. Dahil dito ay natalo ni Josue ang mga Amalekita. Sinabi ni Yahweh kay Moises, isulat mo ang pangyayaring ito upang hindi ninyo malimutan, at sabihin mo naman kay Josue na lilipulin ko ang mga Amalekita. Nagtayo si Moises ng isang altar at tinawag niya itong si Yahweh ang aking watawat. At sinabi niya sa mga tao, itaas ninyo ang watawat ni Yahweh. Patuloy niya tayong pangungunahan sa ating pakikipaglaban sa mga Amalekita. Kabanatang 18. Nabalitaan ni Jethro, biyanan ni Moises at pari sa Midian, ang mga ginawa ni Yahweh para kay Moises at sa mga Israelita, kung paanong inilabas niya ang mga ito sa lupain ng Ehipto. Si Jethro ang nag-aruga kay Zipporah nang ito'y pauwiin ni Moises sa Midian, kasama ang 2 nilang anak. Gersom ang pangalan ng una sapagkat ang sabi ni Moises, nang ito'y isilang, ako'y dayuhan sa lupaing ito. Ang pangalawa na may Eliezer sapagkat ang sabi niya, tinulungan ako ng Diyos ng aking mga ninuno, iniligtas niya ako sa tabak ng Faraon. Isinama ni Jethro ang asawa ni Moises at ang 2 anak nito, at pumunta sa pinagkakampuhan ni na Moises sa ilang, sa tabi ng bundok ng Diyos. Pagdating doon, ipinasabi niya kay Moises, darating ako riyan, kasama ang iyong asawa at 2 anak. Kaya't sinalubong sila ni Moises. Nagbigay galang siya sa biyanan, niyakap ito at isinama sa kanyang tolda. Doon sila nagkamustahan at masayang nagbalitaan. Isinalaysay ni Moises ang lahat ng ginawa ni Yahweh sa Faraon at sa mga Ehipsyo, at kung paano iniligtas ni Yahweh ang mga Israelita. Isinalaysay rin niya ang mga hirap na inabot nila sa paglalakbay at kung paano sila tinulungan ni Yahweh.
Natuwa si Jethro sa kabutihang ginawa sa kanila ni Yahweh at sa pagliligtas nito sa kanila sa mga Ehipsyo. Sinabi niya, "Purihin si Yahweh na nagligtas sa inyo mula sa kamay ng Paraon at ng mga Ehipsyo. Purihin si Yahweh na nagpalaya sa mga Israelita mula sa pagkaalipin sa Ehipto." Napatunayan ko ngayon na siya ay higit sa ibang mga Diyos dahil sa ginawa niya sa mga Ehipsyo na umapi sa mga Israelita. At si Jethro ay nagdala ng handog na susunugin at iba pang handog para sa Diyos. Dumating naman si Aaron at ang mga pinuno ng Israel at kumain sila kasalo ng biyanan ni Moises. Kinabukasan naupo si Moises upang mamagitan at humatol sa mga usapin ng mga tao. Inabot siya ng gabi sa dami ng taong lumalapit sa kanya. Nang makita ni Jethro ang hirap na inaabot ni Moises sa kanyang ginagawa, tinanong niya ito, "Ano ba ang ginagawa mo sa mga tao? Bakit mag-isa mong ginagawa ito at ang mga tao'y maghapong nakapaligid sa iyo?" Sumagot si Moises, "Mangyari po, lumalapit sila sa akin para alamin ang kalooban ng Diyos. Kapag may dalawang taong may pinagtatalunan, lumalapit sila sa akin at sinasabi ko naman sa kanila kung sino ang may katwiran. Bukod doon, ipinaliliwanag ko sa kanila ang mga utos at tuntunin ng Diyos." Sinabi ni Jethro, "Hindi ganyan ang dapat mong gawin. Pinahihirapan mo ang iyong sarili pati ang mga tao. Napakalaking gawain iyan para sa iyo at hindi mo yan kaya mag-isa. Pakinggan mo itong ipapayo ko sa iyo at tutulungan ka ng Diyos. Ikaw ang lalapit sa Diyos para sa kanila at magdadala sa Kanya ng kanilang mga usapin. Ikaw ang magtuturo sa kanila ng mga kautusan at mga tuntunin, at ikaw rin ang magpapaliwanag sa kanila kung ano ang dapat nilang gawin. Ngunit pumili ka ng mga taong may kakayahan, may takot sa Diyos, mapagkakatiwalaan at di masusuhulan. Gawin mo silang tagapangasiwa sa libo-libo, daan-daan, 50-50 at 10-10. Sila na ang bahalang humatol sa maliliit na usapin at ang mabibigat na kaso lamang ang ihaharap sa iyo. Sa gayon, hindi ka masyadong mahihirapan sapagkat matutulungan ka nila sa iyong gawain. Kung ganoon ang gagawin mo na siya namang utos ng Diyos, hindi ka mahihirapan at madali pang maaayos ang anumang suliranin ng taong bayan. Pinakinggan ni Moises ang payo ng kanyang biyanan at sinunod niya ito. Pumili nga siya ng mga lalaking may kakayahan at ginawa niyang tagapangasiwa sa Israel para sa libo-libo, sa daan-daan, sa 50-50 at sa 10-10. Sila ang naging palagiang hukom ng bayan. Ang malalaking usapin na lamang ang dinadala nila kay Moises at sila na ang lumulutas sa maliliit na kaso. Pagkatapos nito ay nagpaalam na si Jethro kay Moises at umuwi sa sariling bayan. Exodo 19 na kabanata. Ang mga Israelita ay nakarating sa ilang ng Sinai noong unang araw ng 3 buwan buhat nang umalis sila sa Ehipto. Mula sa Refidim, nagpatuloy sila sa ilang ng Sinai at nagkampo sa tapat ng bundok. Si Moises naman ay umakyat sa bundok upang makipag-usap sa Diyos. Sinabi sa kanya ni Yahweh, "Ito ang sabihin mo sa angkan ni Jacob sa mga Israelita. Nakita ninyo ang ginawa ko sa mga Ehipsyo. Nakita rin ninyo kung paanong dinala ko kayo rito tulad ng isang agilang nagdala sa kanyang mga inakay. Kung susundin ninyo ako at magiging tapat sa aking kasunduan, kayo ang magiging bayang hinirang. Ang buong daigdig ay akin, ngunit kayo'y aking itatangi. Kayo'y gagawin kong isang kaharian ng mga pari at isang bansang banal." Iyan ang sabihin mo sa mga Israelita. Kaya tinipon ni Moises ang mga pinuno ng Israel at sinabi ang lahat ng iniutos sa kanya ni Yahweh. Sila na may sabay-sabay na sumagot, "Susundin namin ang lahat ng iniutos ni Yahweh." Si Moises ay babalik kay Yahweh at sinabi ang tugon ng mga tao. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Magsasalita ako sa inyo mula sa makapal na ulap upang marinig ng mga tao at nang sila'y maniwala sa iyo habang panahon." At sinabi ni Moises kay Yahweh ang pasya ng mga tao. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Sabihin mo sa mga tao na ihanda nila ang kanilang sarili mula sa araw na ito hanggang bukas. Kailangang labhan nila ang kanilang mga damit at humanda sa makalawa
sapagkat akong si Yahweh ay bababa sa bundok ng Sinai para makita ng mga tao. Lagyan mo ng hangganan ng paligid ng bundok, at sabihin mo sa kanilang huwag aakyat sa bundok, ni hahawakan ng anumang nasa loob ng hangganan. Sino mang gumawa nito ay papatayin sa pamamagitan ng bato o sibat, maging tao man o hayop. At sino mang patayin sa ganitong dahilan ay huwag ding hahawakan. Kapag narinig na ninyo ang mahabang tunog ng trumpeta, saka pa lamang kayo makakaakyat sa bundok. Mula sa bundok bumaba si Moises at pinahanda ang mga tao upang sumamba. At nilinis nila ang kanilang mga damit. Sinabi sa kanila ni Moises, "Humanda kayo sa 3 araw at huwag muna kayong magsisiping." Kinaumagahan ng 3 araw ay kumulog at kumidlat. Ang bundok ay nabalot ng makapal na ulap at narinig ang isang malakas na tunog ng trumpeta. Nanginig sa takot ang lahat ng tao sa buong kampo. Pinangunahan ni Moises ang mga tao papunta sa paanan ng bundok upang humarap sa Diyos. Ang bundok ng Sinai ay nababalot ng usok sapagkat bumaba si Yahweh sa anyo ng apoy. Tumaas ang usok tulad ng usok ng isang pugon at nayanig ang bundok. Palakas ng palakas ang tunog ng tambuli. Nagsalita si Moises at sumagot sa kanya ang Diyos sa pamamagitan ng kulog. Bumaba si Yahweh sa tuktok ng bundok ng Sinai at pinaakyat niya roon si Moises. Sinabi niya, "Bumaba ka at sabihin mo sa mga tao na huwag lalampas ng hangganan upang makita ako sapagkat marami ang mamamatay. Pati ang mga paring lalapit sa akin ay kailangang maglinis ng kanilang sarili, kung hindi paparusahan ko sila." Sinabi ni Moises kay Yahweh, "Hindi po aakyat dito ang mga tao, sapagkat pinalagyan na ninyo ng hangganan ang paligid ng bundok at itinuturing naming banal ang nakapaloob doon." Sinabi ni Yahweh, "Bumaba ka at isama mo rito si Aaron. Ang mga pari at ang mga tao ay huwag mong palalampasin sa hangganan. Sino mang lumampas ay paparusahan ko." Bumaba nga si Moises at sinabi ito sa mga tao. Exodo 20 kabanata. Ang 10 utos. Ang lahat ng ito'y sinabi ng Diyos. "Ako si Yahweh, ang iyong Diyos, na naglabas sa iyo sa Ehipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos, maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng imahe ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa 3 at 4 na salinlahi. Ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libu-libong salinlahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. Huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Tiyak na paparusahan ko ang sino mang gumamit nito ng walang kabuluhan. Lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kang magtatrabaho at tapusin mo ang dapat gawin. Subalit ang 7 araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos. Ito ay araw ng pamamahinga. Sa araw na ito'y huwag magtrabaho ang sino man sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga aliping lalaki o babae, ang inyong mga alagang hayop, ni ang mga dayuhang nakikipamayan sa inyo. 6 na araw kong nilikha ang langit, ang lupa, ang mga dagat at ang lahat ng nasa mga ito. Ngunit namahinga ako sa 7 araw. Kaya't ito'y aking pinagpala at inilaan para sa akin. Igalang mo ang iyong ama at ina, sa gayoy mabubuhay ka ng matagal sa lupaing ibinibigay sa iyo ni Yahweh na iyong Diyos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. Huwag mong pagnanasaang maangkin ang sambahayan ng iyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alilang lalaki o babae, mga baka, asno, o anumang pag-aari niya. Nanginig sa takot ang mga Israelita nang marinig nila ang dagundong ng kulog at tunog ng trumpeta, at makita ang kidlat at ang usok sa bundok. Nanatili silang nakatayo sa malayo. Nang lumapit sa kanila si Moises, sinabi nila, "Ikaw ang magsalita sa amin at makikinig kami. Huwag na ang Diyos at baka kami mamatay." Sinabi sa kanila ni Moises, "Huwag kayong matakot,
sapagkat sinusubok lang kayo ng Diyos. Nais lang niyang magkaroon kayo ng takot sa Kanya sapagkat ayaw niya kayong magkasala. Ngunit nananatili pa rin sa malayo ang mga tao. Si Moises lamang ang lumapit sa makapal na ulap na kinaroroonan ng Diyos. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Sabihin mo ito sa mga Israelita, narinig ninyo nang ako'y magsalita mula sa langit. Huwag kayong gagawa ng anumang Diyos-Diyosan, pilak man o ginto. Gumawa kayo ng altar na yari sa lupa at doon ninyo susunugin ang inyong mga handog para sa kapayapaan. Doon din ninyo susunugin ang handog ninyong mga tupa at mga baka. Doon ninyo ako sasambahin sa lugar na ituturo ko sa inyo. Pupunta ako roon at pagpapalain ko kayo. Kung gagamit kayo ng bato sa altar na inyong gagawin, huwag kayong gumamit ng batong tinapyasan ng paet. Ang paggamit ng paet ay isang paglapastangan. Huwag ninyo akong igagawa ng altar na may baitang paakyat upang hindi malantad ang inyong kahubaran.